Maing udto Sugbo, maing udto Pilipinas, kini ang Beyond the Headlines dinatong iyagyag ug ibisto ang mga abuso. Atong paningkamutan nga mahatagan og solusyon ang inyong mga problema ug labaw sa tanan. Palanugon ang tingog sa komunidad. Adlaw karon nga Biyernes, September 22, 2023. Ako si Luigi Flores. O ako si Flor Kerubin. Maayong udto kaninyong tanan. Flor, maayong udto. Yes, maayong udto ni mo Luigi ug sa ato ang viewers sa Beyond the Headlines sa Sunstar Cebu. Ingon man sa Super Balita Cebu nga nagtutok diri sa ato karong programa. So unsay ato mga hisgutanan karong buntaga or karong udtuha, Luigi? Karon na Floor no atong usa sa atong mga hisgutan karon kining pagpangayo karon nga legislated wage increase sa mga labor groups dinhi sa Central Visayas no kining gipangayo karon sa bagong alyansa Makabayan kun Bayan nangayo sila nga wag tango na papaso ng tanang regional wage boards kay lagi kung sila pasultihon ngano lahi day ang tiyan sa taga Manila taga Cebu. Nganong mas dako man ng usbaw sa mga sa suhulan dito sa Manila 40 pesos man diri 33 pesos. Yes. Mas gamay tagtiyan diri Flor pero kung inyo kung tanawon di man ko dako man gini sa akong tani. Sa man pang Manila nga kuan ni. Oh, na kung gamay tiyan pang Cebu. Kani ako ang kuan. Kining mga tiyana sa ano ni. Mo nang karong utuha atong suwayan og interview si Mr. Jaime Paglinawan sa bagong alyansa nga Makabayan sa Central Visayas. Og hisgutan sab nato karong utuha Floor no kining ordinansa nga gipasar kaniadto ni Konsehal Merianda Los Santos kabahid sa hatag og half rice ngadto sa mga kuan ngadto sa mga half cup rice dito sa mga restaurants no. So kung kinahanglan maka-order tag half rice kay kung kuan walay half rice wa na mudako gid sa mo atong figure ani. Pero ang rational magud ani is kay labi na karon nga kaning nagsaka gyud pa ng presyos bugas o gibutangan na gani og price cap ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Pinaagi atong executive order number 39 ba to di ko ka kuan Floor no pero so dunay naigipagawa sa executive order nga gilimitahan ang presyo sa bugas ngadto sa 42 ba to 41 pesos 41 nga regular meal regular meal or well meal 45 ba to or basta around that area no 40 pesos 41 o 45 ang price ceiling or price cap nga gikuan sa EO so but sa ato ang mga kamerkaduhan ni tuman ba ang ato ang mga rice retailer sa maong kanang kamanduan sa presidente? Kana mo na pangutana. Og number 2, na tuman ba ang campaign promise si Presidente Ferdinand Marcos Jr.? Nga pila na lang? 20 pesos kada kilo sa bugas, Frank. Nakasugat na ba kag 20 pesos, Frank? Lagi. Wa, gyud. No? Ay, nako. Anyway, karon So, aside unsa pailain natong hisgutanan mo napagitay lain no og atong timbayaon karong adlaw kining mga mananaog sa Mr. and Miss Breastfeeding nga gipahigayon kagahapon dito sa Axis Bar sa New Star Hotel no kay tupad nako diri mga higala way lain ang pangulo sa entertainment media dinhi sa Sugbo si E-Group so yes mao na siya sige ato nang hisgutan okay sige nya atong suwayan og tawag si Sir Jaime Paglinawan Luigi aron makahatag og unsa gyoy ilahang rason nganong angay parihaon no ang tibok nasod minimum wage sa tibok nasod dili lang diri sa rehiyon dunay particular nga wage rate 33 pesos man ang increase diri sa Cebu. Okay. So ana sa tong linya karon si Mr. Jaime Paglinawan ang pangulo sa bagong alyansa Makabayan dinhi sa Central Visayas. So Sir Jaime, maayong udto. Maayong udto Sir Louie, maayong udto Sir Ma'am, ni Ma'am Flor no. Flor. Sa mga suki no nga naglantaw karon sa ato ang Okay, sir. Dita maglangan, sir. Kining unsa maning i-describe to us or unsa maning inyong panawagan karon nga wag tango na ipapaso na ang mga regional wage boards lukop nasub, sir. Tell us about it, sir. Hello? Nawa man. Okay. Dunay mga kakulian, no? Mga technical glitch. Na-hold nila ako. Ako'y nag-hold na ni. Ano man ni?
Murag, nasa rin na yun, napislitan diri somewhere, no? Ano man unsay? Okay, Okay, so. Hold mga igala. Wait, ha? So samtang nagpaabot ta ni Sir Jaime paglinawan nga mabalik live on air sa ato arong programa sa Beyond the Headlines. So no usa sa ato ang nana? Nana. Okay. Sir Jaime? Hello sir, may buntag, no? May buntag Sir Louie, may buntag Ma'am Flor, no? May buntag sa Sara. Suking Tigpaminaw. O mga viewers na to karon din sa laing social media. Okay. Sir, akong baliko na pangutana, sir. Nasig na, wasig nimo madungog, sir ba? Oh, sige. Okay. Okay. Ang pangutana na to, sir, kay ang inyong panawagan karon is papaso na ang tanang mga regional wage boards sa nasod. Maybe you want to tell us more about it, sir. Unsa magiging nganong gusto man ninyong papaso na ni mga regional wage boards sa nasod, sir? Una, klaro na kayo ang mga basihanan na Sir Louie, gikan pa na nabarog na no ang mga RTWPB lukop nasod gikan atong 1989 din sa Central Visayas ika 24 na no 24 wage order na ang gihatag pero mumuho lang no para sa mamumuo ang gipang order no sa atong nagkalaay mga regional tripartite wages and productivity board. Labi na din ni sa Rion Sute. Kaya imagine na ragod, from 1989, kung imong tanahon, wa pa ni uminto ang 33 pesos, ang minimum na to din sa Central Kabisayaan, 382, ang pinakataas is 435. So, kung imuhaning kwintahon Sir Louie, bisa ganig maingon ta nga nakadawat no amo mo 435 mukabat ni siya og 87 pesos na bahinones pamilyang dunay 5 ka sakop unya bahinones pamao paniudto panihapon is only 29 pesos bisan og maingon na to makadawat ron amo mo by October 1 og 33 pesos mahimo na siyang 468 pesos ang ato ang minimum dinhi pinakataas. Kaya ang nagkalain laging minimum lagi wage na to na ay ang pinakaubos na ni is 415 pesos. I-divide din mo ng 465 pesos sa pamilyang 5 kasakop is only 93 pesos matag-usa. I-divide din mo into 30 tulo ka pagkaunan, no, pananan is only 31 pesos. Mao na usas basihanan mo nga mumuhurog gyud kayo ang gihatag no sa ato ang wage board unya dili ta gyud pareho. Unya layo gyud kayo ang gap niini kun ibutang nato ang National Capital Region pagkakaroon ang ilang minimum is 610. Unya nagsugod sila uminto ni atong July 16 pero ato pila ka buwan pa ang gintang ani October 1 pa ta makadawat ang atong kaigsunong mga muo unya gitagaan pa og kahigayunan no nga mag-file og exemption no ang mismo pod nga naman nagbando pod ang wage board nga tagaan og exemption pod o pwede mo file og exemption ang mga kompanya so mao ni nagpakita sa kainutil no sa ato ang nagkalaing regional tripartite wages and productivity board nga dapat na ang among proposal is himuon na ni nga national minimum wage nga magbase gud siya sa family living wage. Okay, sir, kaning ming kag family living wage pilag gini ang kantidad ni sir? Ang amount. Based sa posisyon karon sa kilusang mayuuna, 1,100 pesos ang maingon to family living wage. Pero kung ipataon diha sa Ibon Foundation, dinhi sa Rion City, ikaduha niya sa Barm area no ang pinaka taas no nga maingon tong amount kay as of August based sa Ibon Foundation 1,236 pesos ang kikinahanglan no, sa pamilya na dunay 5 ka sakop. So 1,236 pesos ang dapat unta nga family living wage din sa sentrong Kabisayaan. Okay.
Sir, one of my questions is we know nga this is a noble thing to ask for, di ba? Syempre, we would want nga dignified ang living wages sa atong mga anak sa singot, no, atong mga mamumuo, no. Pero when we ask for kanang wage increases like this one, say for example 1,160 pesos ato ni across the board, sir. At kung ato i-consider, sir, di ba dapat dictated by market forces dapat ang atong pangayoon, number one, o number two, dili pud nato ba i-consider nga kaning mga businesses bitaw nga who have to give this amount po, sir, dili baka sila will they not bleed na hinuon, sir, di na ka sila masig pordoy na noon sila o they might close shop and mas daghanon ta mawad anong trabaho tungod kay dako ra kaya atong gi-outlay for personal expenses kaning especially sa pag-accommodate nato sa wage increase ngayon ani, sir. Dili baka how do you want to strike the balance, sir? Unang-una, ang pagtanaw na to ana Sir Louie, no, Mount Flor, mismo ang gobyerno mismo ang Philippine Statistic Authority, based po sa report, no, sa annual survey sa Philippine Business and Industry. Ato pa gani ining 2020 nga data ganito nga ilang submit, no, nga ang mga dagko nga kumpanya, establishment diri sa ato ang nasod nga mag-employ og 3 million, ini sila mga 4,462 na ka-establishment. Doon na may limpyong kita nga 1.1 trillion pesos na sa amo ganing posisyon ani gani panahon sa public hearing, bisan pa gani og muhatag og 170 pesos which increase ang mga kompanya, makaltasan lang ang 1.1 trillion pesos o 146 billion is only 13.8% sa ilahang limpyong kita ni Sir Louie. At the same time po, ang mga medium enterprise nga nag-employ sila og 528,966 ka mga empleyado, makuhaan lang og 25.8 billion pesos o 13.2% sa ilang limpyong kita nga 95.7 billion pesos. Okay. Mao pod ang mga kompanya pod nga mga gagmay. Buto sa butan ni Sir Louie, dunay kapasidad nga to mga negosyante. Okay. Gani mismo gani ang ilaha ganing gipaabot gani nagtubo ang gross regional domestic product ani nga gimugna sa ato mga mamumuo. Mao na nga dili tinuod na nga ang uban ang ilahang giingon sa mga negosyante nga malkansi sila, manirado sila, nga ilang pasangilan nga taas na kano kayo ang suhulan sa atong mga, that is not true. Okay. Now, when you saying pilara ka billion pesos ang makuha out of the net income, limpyo nga income aning mga mga dagkong kumpanya nga imong gi-mention, sir. But we're looking at a bigger picture here. But if we try to zoom in on the micro side of things, for example, kaning kung ato ning tagsa-tagsaon, will they be capable of giving that wage ka, sir? If you don't have to look at the bigger picture lang ba, di lang nimo tanamon sila as a whole bitaw, pero kay lahi-lahi ba kumpanya, lahi-lahi circumstances po, sir, basig lahi-lahi po ang rason nga nung inanira lang kita nga nung ang ilang mga income inanira ka dak-a or ngano or mora na ilang mahatang suhulan bitaw, sir? Ang among pagtanaw na, sir, dili gyud sila mo share, no, sa bungas kahago sa atong mga zona mo nga ni-accumulate sila og dagko nga ni finansya. O ni gitagaan ra gyud og gamay ra gyud, no, ang atong kaigsuonang mo nga kung imo gani kog istituhon gud kapag sulti, wala gyud natumanag gani, no, ang ato ang nasa atong batakang balaod nga diha sa Article 14 Section 3 diha tama sa Social Justice of Human Rights. Tagaan gid unta, no, based ang obligasyon unta sa estado na magsiguro nga dunay makabuhi nga suhulan ito mo. So kana lang gani nga kamanduan sa atong batakang balaod
gawa sa mga sa atong gobyerno o naa sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board nga wala mosubay nini, maupod ang ato mga negosyante nga tanaw lang nila gipahimuslan nila karon ang daghan kayo nga walay trabaho nga pwede ra manawat o barato nga suhulan unya ang nakatrabaho karon nga nagbugna og produkto, nagbugna silang ginansya, wala na tan-awa no nga dapat unta nga ang kung dunay increase sa suhulan sa ato mumo, makatabang mamunta ni sa pagpalambo pagani sa ekonomiya sa atong nasod. Kay ang maong wage increase, doon na may kapasidad ang atong mamumuo, iyang pamilya, makapamalit no, sa iyang panginahanglan ng matag-adlaw, ug uban pa nga mga panginahanglan apdilan sa pagkaon, apil na sa maingon na itong tanang mga sinina o uban pa. So, buto sa buta na, kanang giingon ng mga matuyok ang ekonomiya, mahalinan po ang atong mga gagmay ng mga mandahay, atong mga produktos mag-uuma, ang atong mga gagmay mga manufacturing, mahalinan po. So, makamugna na po sila og laing produkto. At the same time po, sa anong makahire pag sila og dugang mga mumo. Okay, nakay-kuan floor. Okay. Sir Jaime, mga ilang ko gamay unsay imuhang kanang opinion aning rason bitaw nga ang pay rates nganong managlahi ang pay rates dito sa NCR itandi diri sa mga nagkadiyang probinsya sa ato ang nasod tungod kay the government believe that in provinces kuno lagi ang cost of living is low compared to the in Manila. So unsay tan-aw nimo ana sir? Unsay imong opinion ana nga mas low kuno ang ato ang cost of living diri sa probinsya, itandi mo nang mas taas sila dito. Tako ka ng katawanan, Ma'am Flor, no? Proven naman na, tanawa lang gud ang presyo sa lana pagkataron. Mas taas ta, matag litro sa lana. Nga daghan po mga inangkat nato mga produkto gikan dito sa kauluhan. So, abot dire kun pila unsay lang presyo sa kauluhan, gigastuhan sa mga negosyante dire. Paghawol dire pag-travel dire sa Cebu o sa ubang mga rehiyon, so mas taas ang presyo. So ang maingon na to siguro nga ang brato ikumparar dito sa uluhan kini nga to ang mga local nga produkto nga dinigibog sa mas utanon, pero kato mga imported nga mga utanon pod nga karne uban pa mas mahal man. So di gyud na tinuod. Ang ila lang yung nga mo yung tanaw na paghuman nga namugna ning regional kining Wage Rationalization Act ni adtong 1989 pagbuk-buok ra gyud sa ato mga igsoonang mo nga aron dili na siya o wala na siya hiniusang tingog ug kusog sa pagduso no sa maingon nato nga usa ka unified no nga suhulan nga kasakaron nga amo nang gidusog balik ang national minimum wage buto sa butan ni kung unsa ang suhol dito sa Luzon mao po isweldo suhol diri sa Visayas o sa Mindanao kay dili gid na tinuod yun nga mas barato ang mga rehiyon tanaw ra gud tanaw makita na diha sa mga survey ang tingtang sa ibo na makita diha nga mas taas pa gani no ang panginahanglanon kusgutanan sa family living wage sa ubang rehiyon ikumpara sa National Capital Region na maoray gatala ron sa pinakataas nga national minimum wage na niabot sila og 610 i-compare sa ato na o kung ma-implement lang na no from 435 to 468 pesos. Layo kay ang gap man. So gidagaog na ang mga umuo sa ato ang mga mumuo diya sa nagalaing mga rehiyon. I see. Okay, sige. Napakay Kwan Flor. So far, okay na ko sa mga tubag ni Sir Jaime. Okay. Sige, Sir Jaime. We won't hold you for long, sir. Kay nung busy pod ka karong panahon na kay labi ng bag-o lang ipagawas ding wage order no sa RTWPB. So hopefully madungog ni inyong pangaliya pag-ampong unta ang atong mga anak sa singot makatilaw na taon sa bunga sa ilang kahago. So daghang kayong salamat Mr. Jaime Paglinawan sa imong oras nga gihatag dinhi sa Sunstar Cebu, sir. Salamat sir Luis, daghang salamat sa Ma'am Flor, daghang salamat usab sa Sunstar, daghang salamat no
sa ato karong nananaw karon sa tagsa-tagsa nato ka mga social media. God bless na tanan. Sige, daghang Thank you, kayong Sir salamat. Jaime, sa Alright. imong oras nga gigahin. So, karon ng Oktubre 1, Luigi, ipatuman ning increase sa nga 33 pesos. So, kanang 33 floor, na kay mapalit nga sudan diya sa kilid. Sa kaputos nga kuan. Pila naman ng pansit na napabay tag 5 munggos yung takos? No? Frank, ikaw magitikaon diya sa kilid, Frank. Nabay tag 5 pa, Frank. Wala no. Ang kanon G's na. Oh, Correct. 15. 15 pesos ang kanon. Wala na itag G's. Wala na. Oh. 33 nimo bahin no nimo sa usa ka kananan, usa ka sudan o usa ka putos ng kanon ana. Wala. Butang Ya ta. why cook? Wala. ang tubig, bubayad ka, buhog kag piso. Okay. Aron di ka matukan. Sige, piso. O di gimada, daghano nimo do, sige. Dos may hog nimo nga to sa kwan. Kanang gitawag og ATM, automatic tubig machine, no, di ba? Mangkana. So kay naghisgot magitag paniud to, no arita sa hisgotan na ning half rice inig balik nato sa human sa pipila ka painomdom. Alas 12:23 na sa Uto din sa itong tulumanon sa Beyond the Headlights. No? Kaubangya po ninyo, Luigi Flores ug Flor Kerubin sa itong tulumanon karong Biyernes. No? So, kay pating paniud to man ron, Flor. So, atong hisgutan, kabahin sa kaon paniud to. So, yun sa naman ang pag-implement karod sa half rice ordinance nga giluso ni Konsyala Mary Ann de los Santos niadtong 2014. So, ang kuan di ay magbase ta sa lindog ni Attorney Chiking Ciares ang atong kanhi EIC. Time sa Luigi kana siya nga ordinansa na patuman na siya. Mao nigi napatuman na nigi aprubahan ni siyang morning ordinansa October 9, 2014. So siyam na katuig ang milabay floor, no. So unsa kay impact unsay effect mo na pangutana diya kay niadtong Wednesday September 13 ang konseho sa Dakbayan sa Sugbo na nangayo sila og full implementation sa Ordinance 2409 ilang gitahasan ng City Health Department sa Dakbayan nga ipatuman og pag-ayo ang Ordinance 2409 nga nagmando sa tanang business establishments nga nagbaligid pagkaon nagmando sa tanang mga kan-anan basically nga mo butang og half rice option diya sa ilang mga menu. Okay. Pero kung moadto ka sa mga usually ang mga kalenderya kung mabantayan, yan mo hatagan ning half rice. Okay. Na ay mo tunga kanon pero nay uban dili na. Kaning sa kilid na to floor, di na mo hatag og half rice kay mo naman sila mga tarungan lang sila giputos naman nila answer. Oh, yes. O sanas mga rason. So, na kay kuan hotdon yun na nimo Luigi ang mga gi-order. Hotdon gyud na nimo or mapugos yung kagpalit, magpugos yung kagpalit og full rice diya ko bahala la kag kanang half rice mong kaunon pero you have to pay the full amount gihapon. Yes. So ang pangutana diya ron nangutana si so obviously, Councilor De Los Santos, matud sa lindog ni Attorney Ciares, thought of using the ordinance to help the government cope with the rice crisis. So doon ay there's a supply problem, doon ay a price problem. So, does Councilor De Los Santos know how much implementation has been done by the City Health since the ordinance gave it the job of enforcing? So, dili siya aware matud sa column ni Attorney Ciares. So, it's the job kono of the City Health that has regretfully remained unfulfilled. So, without data from City Health and the City Legal Office, wag yun siguro kwantaon, wag yun siguro data town
town si Konsehala Mary Ann de los Santos. We tried contacting her karon papan na pa man siya mo sanong sa atong imbitasyon sa pag istorya kanato dinhi sa Beyond the Headlines. Sa panato ni nga suway og lakbitan na nato og hisgot, you know. So the mechanism of the ordinance ang pagpatuman ni in section 5 says it provides that the city health shall notify the establishment found violating the ordinance and shall forward the case to the legal office for appropriate action. So city legal shall then summon the violating establishment to settle the violation and comply with the ordinance. So then cases will be filed kung di gyud mo mutuman ang kananan sa doon na paghatag ba'y na penalize? Doon na ba'y na nakalapas? Sa maong ordinansahon. Ordinansa. Ordinansa. Pero time sa Luigi, sagad sa mga kananan karon gagmay naman po kayong tako sa ilahang 1 cup rice. Ang 1 cup, mo dili na 1 cup. 1 kumo. Murag kumo sa bata naman kadak. So asa pa man dihan dapita ma-apply ang half cup rice. Also may measurement sa 1 cup. Mo na diha. Mo na angay natong ko ano. Wala pero ko man napatay standard na Flor. Kanang measuring cup siguro sa kanay mga mag-bake mo. Kanang sa harina, di ba? Harina 1 cup man na, di ba? 1 cup man yun na. Is 1 cup is that the 1 cup they're measuring? Kaya basig lahi sad ang 1 cup nga ako makita sa uban nga mga kananan nga nag-serve og only rice. Kay kanang tasa bitaw nga buak ang handle mo na ilang ikuan. Inana. Na ilahan ng 1 cup. Unya, dili, not all the cups the same sizes. Na gamay nga cup na sa imurag dako-dako nga bukha. So, kay may kag half rice, half of what? Yes. Half cup. Okay. But when you say half cup po, lagi standard on that, no? Okay, ang baking na may standard. Kato sa kuan pero sa applicable ba na siya sa bugas o kaning kanon. Kana. Mo na pangutana di aron. So, ang kuan di ay the failure to deliver, it doesn't, okay ha? Point out si Attorney Ciares, there's also the matter what specifically constitutes unlawful acts. So the ordinance only punishes failure to include the menu, in the menu half rice, half rice option, failure to inform the customer about the option on half rice, but it does not cover the failure to deliver the right quantity of rice. Walay provision ni kung sakto ba ang half cup o 1 cup. Maulagi na mo na ikuwang des ordinansa. So fines of 1,500 to 5,000 will be imposed depending on the number of times the ordinance was violated. Okay. So with the suspension of business permit on the 5th offense and for each month of continued non-compliance. Number 1, who will monitor? Yes. City Health. Does City Health have enough personnel to monitor that? Yeah. Number 2, sa kadaghang mga kaso nga giatubang sa nga giatiman sa City Legal Office, can they still accommodate kana mga inana nga kaso? Number 3, ang tao mismo nga katila og nga dili kakitag half rice option, will he or she have the time to complain ngadto sa City Health o sa City Legal nga naiwa mo tuman sa ordinansa nga doon na day half rice option? Kunya, in what way sad nga ang customer or ang katong mo palit makadetermine nga mao ning saktong sukod sa 1 cup unya ang half cup? Half cup. So, say paagi niya giputos na daan sa may basihanan unya sa atong complaint. Kana kay kanang mga pinutos nga kanon bitaw nga ako makita bitaw, I'm not even sure if that's even 1 cup. Who knows, but that might only be a half cup of rice. Depende pa na kung giyon sa suksok sa mga sa mga lugas, no? May kana. Ba na iduot-duot. Nga ikuan lang kalason. Hansak, di ba? So, if the ordinance is strictly enforced, won't the city be waging a campaign for its people to eat less so that it will have enough rice to feed everyone? So, mo ni ang nang pangutana dia, are we eating less because nga we want to feed more, or are we telling the people to eat less aron manggamay sa mga tiyan? Pareha ni Luigi Flores. Murag igo ka yan dapita. Igo ko diyan dapita, Flor. Mo na di na lang kumulimod ana mga igala. Pila man gyud ang cup nga rice imuhag yung mahurot in one sa una, Flor. Meal. Sa una, Flor, katong doon na pa katong grabe pa kay kung kadag only rice niya to, bata pa ko ato. Pakinomdom jud ko magmanawag jud kog tao diya nga dong kanon dong pun idong kalimana.
kalima. Kalima balik-balik ang manginasal ug tinakusay nimo. Kana tinakusay kana. Pero karon mo ning time na ko kay doon na ba mo badlaw na to Luigi. Murag Mao na diha. So pila na karon? Unsa na may update? Pila naman karon daghan na kay nang duha floor. Usahay gani mag-lunch, wanay kanon. Ay ko kay kanon day kay wana kay intermittent kay low carb na ko na low carb. Ay nako. So mao na ang pangutana di hinaot nga mas standardized na to ang 1 cup of rice o niya kung na magigan if we have this ordinance magyud gani doon ay measures in place nga maatong maka-air tag grievance nga uy what is sila half cup pero usay man gud di na magud ta magiglalis kay kapoy na man gud. Correct, no? Imagine na good you really have to waste time ka nang arguing with a servidora for example kay why have rice unya saman mo baka mo go through the hassle pagka people have jobs, people have kanang other things to attend to. Mapagari gamay na kayo ang minimum wage, makuhaan pagid kay nireklamo ka nga to sa city ug sa city legal kay wakatagay half cup. So hassle na Luigi. Hassle na. And besides, who orders half cup usually? Is it kay nagtipid ka or tungod kay nagdiet ka? Mo na pangutanan. Ikaw Frank, kaning lamig. Bahaw. Ngita na tagbahaw ni Flor. No. Ay. Tinughong na lang aron mas makadaginot og nay bahaw tinughong ka kuan ba ka nang tinughong Luigi? Kanang mura siya ang bahaw murag butangag gamay tubig murag imong sabuan nga murag banghod sa nilugaw. Aron ma-extend ang imong kanang nilungag nga kanon. So mo na mga dinaginot nga paagi. Naa din na sa karubo tinughong. Tigkaon kag tinughong Frank? Wa siya kaila. Wa siya kailag tinughong. Siyempre ni Tam sa to stay mo na imo ang style te. Kanang bahaw nga murag sabuan tubigan nya aron mo kuan. Aron mo mudaghan. So mura siya nagnilugaw. Ininit tubig ibutangan na Flor. Imo siyang lutuon. Lutuon pa. Lutuon siya hantud siya mura gyud siyang maglugaw. Butangin na lapog asinin na lapog na kay para makuan pod ba. Oro mo lami sa butang luy agamay ko na kay luy I like sibuyas kay mahal lang sibuyas. Sige. Okay, it's 12:33 na sa auto sa atong tulumanon dinhi sa Beyond the Headlines aritaan ning kwan kining nindot nga balita ala sa atong mga kauban dinhi sa prensa. Yes, Luigi, karong si manahuna atong gisaulog ang ika-31 nga kasumaran sa Cebu Press Freedom Week. Yes. And in fact, nagsugod ning ato ang selebrasyon ni atong September 17 sa usa ka kanang Santos nga misa dito gipahigayon sa Robinson's Galleria Cebu. Ang ato ang program host atong mao nga kalihukan mo si ang akong kauban si Mildred Galarpe og waylain inyong alagad nga si Luigi Flores no naghatag og hype og kinabuhi during sa mao nga event. Unya gisagunson na Luigi after anang ato ang opening atong Pizza 17 gisundan nag mga forums no. Dunay kato nga GMA Masterclass ang mga national broadcast journalist gikan sa GMA nga sila si Howie Severino, si Pia Arcangel. She was also here. Mga panel nga during sa discussion ato nga mao nga media forum or katong gisgutan nila about artificial intelligence. O gisgutan sab ang katong unsaon pag-interview og tarong. The art of the interview usa sa mga gisgutan dito sa laing forum gipahigayon gyapon dito sa University of the Philippines. Yes. So ato ang mga tinun-an sa mga communications department sa nagkadaiyang universidad, colleges diri sa Cebu ang nitambong sa mao nga mga forums Luigi no. Daghan sila hopefully daghan sila nakad-unan sa ato mga banggiitan nga mga gipang imbitar nato dinhi sa Sugbo aron makahatag sa ilang panahon kabahin sa unsaon nato pagtrabaho dinhi sa media no. Unya kagabi Luigi kung kagahapon sa hapon maoy pagpahigayon sa pagbalik sa search for Mr. and Miss Cebu Press Freedom. So, nagkadaiyang media outlet
ang dunay mga representante Luigi sa ilang mga kandidata. O dili na nakuan Frank, dili na half price Frank. So mo to Luigi unya kani manggong Mr. and Miss Cebu Press Freedom na hunong ni siyag sud sa tulo ka tuig. Kay nag-pandemic man ta 2020, 2021, 2022 wala tay Mr. and Miss Press Freedom. So mo to'y pagbalik sa search for Mr. and Miss Cebu Press Freedom 2023. Unya, ang ato ang pambato sa Sunstar Cebu nga si Jewel Tabiolo. Og sa lalaki si Ralph Martinez. Mo ni mga ato mga representante sa Mr. and Miss Press Freedom. So si Jewel mo'y nakadaog. Siya mo'y ato ang Miss Cebu Press Freedom 2023. Mo ni sila. O mo na ang mga kandidata dunay representante Luigi sa KBP, ingon man sa CDN Digital. Oh yes, kisa ni sila si ato ning timbayaon kini si si Melgin Mampandig sa kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. So kuan ni siya taga Yes FM nga DJ no. Si yang Paris sa KBP si Gabriel Miranda. So si Jess Angoho o si Christian Gerard Hamora sa CDN Digital. Si Christian Gerard Hamora mo ni nidaog isip Mr. Press Freedom. Yes. Okay, ang atong mga kauban ni si Ralph Martinez, ang atong reporter, intern na nato kaniadto na himong reporter o si Jewel Tabiolo sa atong lifestyle writer sa Sunstar Cebu. Atong ipakita nila Luigi ang clip during sa ilang question and answer portion. Naata na Frank? Yes, atong ipa-kuan ni Frank, mamalihog ta ni Frank aron makakita ang ato ang viewers o giunsa pagtubag sa ato mga pambato no, ang mga pangutana may labot sa journalism. Kana. Sige, so, ato ni paambit. Ang ato ang host ana Luigi si Mitzi Ambrad. Kani reporter na. Yes, reporter sa The Freeman. Kaniadto. Niya siya po'y nidaog nga Miss Cebu Press Freedom 2018. 2018. So, diba? Ang iyang kabatch, Luigi, si ato apong kauban, si Joshua. Suliano. Itong taga-digital. Okay, sige. Ready na si Frank sa pag-play sa katong clip during sa interview. Sige. Question. Is artificial intelligence or AI a threat to community journalism? Why or why not? Again, is artificial intelligence or AI a threat to community journalism? Why or why not? Thank you so much for that question. Personally, I believe that artificial intelligence is the result of rapid evolution, especially within our digital society. Now, the question of it being a threat to community journalism, I believe it'll become a threat if we only rely on it solely, if we use it to a different extent. I personally believe that artificial intelligence is a supplemental tool for journalism. It can be used within newsrooms, within communities, but again, abuse will lead to the downfall, especially to the practice of journalism. And I believe that is a very important thing when it comes to our society and journalists. We are individuals that inform the people, that impact daily decisions by individuals within society. Reminder, and this is to every media practitioner, what we inform to them, what we inform to the average member, to the average citizen, is something that can help them make critical decisions, not just for themselves, but for their families and other people as well. Thank you so much. Freedom. Let's now move to the female candidate for Miss Press Freedom. Here is your question. What qualities should a media practitioner possess to be able to rise above the challenges posed by the proliferation of disinformation? Again, what qualities should a media practitioner possess to be able to rise above the challenges posed by the proliferation of disinformation? Thank you so much for the wonderful question. I believe that polarization is the main cause that lead to extreme divides in our society. And as a member of the press, it is our duty to continue to foster this divide by being informative and investigative. By being investigative because there's a lot of information being thrown from all sides of direction, and I believe that it is the duty of the press to continue to scrutinize so that he or she is not susceptible to manipulation.
And aside from that, he or she must be informative. Why? Because it is the duty of the Fourth Estate to continue to bridge the divides. It is our duty to provide an echo chamber for the people to publicly discuss and to be consulted on the developments of the city. I believe that when we champion for the voices, we champion for change. Thank you so much and happy birthday. Thank you so much. So mo impressive answer, Luigi. Is artificial mga pangbato sa Sunstar si Ralph Martinez o si Jewel Tabiolo. Yes, nice. no? So kuan na nahatagan gyud nila hustisya ba ang mga tubag sa mga pangutana unsa man hulga ba ngadto sa alang nato dinhi sa prensa ang kuyanap na sa artificial intelligence kun AI. Kuan gid siya kanang it's a tool gid siya kanang makatabang siya sa pag-formulate o pangutana apan it can never replace the journalist who has to go on field aron makistorya og source. Correct. Okay. So mo na well expound niya impressive sa ato ang pagtubag sa ato ang mga candidates sa Sunstar ang maong pangutana during sa question and answer portion sa maong search kagahapon or kagabi Luigi. So mo na no. So atong balikon ang Mr. Press Freedom ang pambato sa Cebu Daily News Digital si Christian Gerard Hamora o ang atong Miss Press Freedom ang atong pambato sa Sunstar Cebu si Jewel Tabiolo. Congratulations sa tanang winners. Yes. Why ni uli ato Luigi nga naghayon lang. Oy tanan dunay bit-bit. Dunay bit-bit. Mangka ang Mr. Press Freedom dunay 10,000 pesos dunay sa round trip ticket silang tanan, di ba? Yes, domestic nga mga destination sa Cebu Pacific. Yeah, courtesy of Cebu Pacific. Di ba? Ang atong first runner-up 7,000 ug ang second runner-up 5,000 pesos. Yes. So ato ning balikan no si Ralph Martinez ang atong first runner-up sa Sunstar Cebu, si Jess Angoho sa CDN Digital Boy first runner-up sa Miss Press Freedom category ug ang second runner-up third placer Melgin Mampandig ug Gabriel Miranda sa KBP. Okay, og dili ni magmalampuson ang maong kalihukan sa Mr. and Miss Press Freedom sa pagpahigayon sa Mr. and Miss Press Freedom kung wala ang e-group sa Sugbo pinanguluhan sa akong partner karon si Flor Kerubin. Unay na din. Ana na siya. Kay ang Cebu has a thriving press og doon na sa tay entertainment media diri sa Cebu. Nasa tay ato diri. Nagutay film industry kani adtong Cebu. Imposible why entertainment press ang Cebu. Di ginamawa. Kay nindot sa taog entertainment scene din sa Sugbo. So muna that's something we can also kanang realize ba nga di lang di Manila mo ina. Ang Cebu na apod. Natay ato adri. So angay lang gyud nga parihaon ang ato ang wage increase. Nationwide. Di ba? Di ba? Kay parihara ang tiyan sa taga Manila o taga Sugbo. Correct. Okay, and with that happy note, tapuso niya atong tulumanon din sa Beyond the Headlines, manamilita o katumbuot niya mo na pagbalik sa atong episode din sa Beyond the Headlines. Mamahimo ka mo makabisita sa atong Facebook page, ang Sunstar Cebu Facebook page, ang Super Balita Cebu Facebook page, ingon man ang Sunstar Philippines Facebook page, o kanasab ta sa YouTube, paliw lang i-search ang Sunstar Web TV, o katong mahilig maminaw mga podcast, paminaw lang ka sa atong podcast sa Beyond the Headlines. Mahimo ninyong balikan ang atong mga episodes. I-search lang palihog ang Beyond the Headlines sa Spotify o sa Apple Podcasts. No? O alang sa labas ng mga balita sa Sugbo, sa Pilipinas o lukop kalibutan, palihog lang bisita sa atong website www.sunstar.com.ph. Og Flor, daghang salamat sa imo paging-uban kanako karong utuhan, no. Og sa atong technical crew, Frank Nel Felipe and Thea Jane sa Busido, daghang kay salamat sa inyo nga kanunay nga pag-alaga dinhi nga atong tudumanon. Og magkatong Beyond the Headlines. Adlong Biyernes, September 22, 2023, dinhi atong iyagyag og ibisto ang mga buso. Atong paningkamutan nga matagan og solusyon ang inyong mga problema og labaw sa tanan. Palanugon ang tingog sa komunidad hangtod Lunes pohon. Ako si Luigi Flores. O kini si Flor Kerubin. Maayong hapon. Happy weekend.